Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ayun na po mga kababayan ko. Mukhang talagang may impeach si BP Sara, mga titos, mga titas. Kasi inform with substance mga kababayan ko. Ibig sabihin, may lamang po yung complaint, pero hindi pa naman pagbobotohan pa yan ng plenary mga babayan ko eh. Mukhang kung sakali mang manalo to si BP Sara, ang makakalaban niya yung lower house. Maybe ang Senate, makakakampi niya mga kababayan ko. Political process naman to, hindi naman to yung labanan ng mga korte mga babayan ko. Ganun talaga, medyo siguro malakas pa influensya ng dating speaker. Tignan po natin kung sa plenary, kasi 103 lang po ang kailangan ng boto to impeach the Vice President po. One-third lang po. One-third po ng 300, mga ganun, mga 103, 105, mga 110 siguro mga kababayan ko. Nagtataka lang po ako, yung iba doon, sinasabi nila yung Rufus Rodriguez at saka yung Nasal ba yun, na wala raw kwenta yung mga complaint, pero bumoto pa rin sila na yung may sustansya, inform with substance mga kababayan ko. Maybe siguro gusto nila malaman sa plenary, or kasi may hearing pa yung mga kababayan ko eh. Hindi pa naman tapos yun eh. Timo, ang bumoto, 54 against 1. Ang negative lang si Suntay mga kababayan ko, kaya ganun talaga eh. Ang laban ang bola nito talaga mga kababayan ko is sa Senado na mga kababayan ko. Impeachment court. Doon sila magbobotohan kung ang verdict is conviction or acquittal mga kababayan ko. Ang mas mabuti na yun kaysa para malaman talaga kung talagang may ginawang kalokohan ang ating Vice Presidente. Pero for me, this is tinatarget talaga ang ating BP Sara. Kasi malakas talaga siya contender na maging Pangulo nga sa 2028. Itong larawan na po ito, dinimanda niya po ng perjury yung allegedly na bagman daw ni BP Sara mga babayan ko, si Ramil Madriaga ba. Diyan magkakaalaman kung nagsasabi ng totoo yan si Madriaga mga babayan ko, or gawa-gawa lang, or may nag-utos sa kanya, or di umano baka binayaran yung Madriagang yon. Pero pagdating sa pag-aakusahan ng gobyerno, ayun mga kababayan ko, yung 18 na testigo na 18 marino mga kababayan ko, sila po ang naging witness, sila po ang mga testigo, sila po ang kakasuhan mga kababayan ko. They became the hunted po mga titos, mga titas. Gagawa ng paraan talaga po ang gobyerno to para mailigtas si BBM mga kababayan ko. Imposible naman yung mga kababayan ko. Si Bong Revilla nakakulong na po. Nag-deliver po si Bernardo po, Romeo Bernardo. Hindi, sorry po. Basta Bernardo apelido po. Yun ang ang kaya nakakulong po si dating senador Ramon Bong Revilla mga kababayan ko. Ano na lang to eh. Ang pinakabola talaga po nito is doon na lang sa Senado po. Although hindi natin alam kung di umano mahirap magbintang mga babayan. Kailangan kasi meron tayong prueba. Meron na atang ayuda eh. Di umano nakatanggap na ng ayuda po yung iba natin mga congressman, yung mga AKAP, AX na yan, yung mga tupad, medyo naka-receive na po sila mga kababayan ko. Kaya na lang, gumanda na lang si BP Sara, yung defense lawyer niya, kasi sigurado po yan eh. For me para sa akin lang, may impeach po si BP Sara po.
maybe siguro ang makukuha ang boto to impeach her sa mga congressman, ang prediction ko po hindi aabot ang 215 kasi dati po 215 ang nakuhang boto to impeach her. Last year po, I think that is January or what last year 2025. Pero ngayon siguro pinakamalaki na po mga 150. Pero kung 200 mga babayan ko, nako, kung sakasakali lang na maging Pangulo si BP Sara, na ang conviction is not guilty po, ma-acquit po siya sa Senado, gaganti ba si BP Sara? Ganito na lang, ang proposal ko sa iyo, BP Sara, sabi mo, hindi ka naman gumaganti. Ganti mo kami na lang, wag mong bigyan ng mga budget yan. Yung mga congressman ng mga bumoto sa iyo. Yung mga nag-impeach sa iyo. Gantihan lang naman talaga yan O, kung sakali ma-impeach ka naman or ma-convict ka, na guilty ka, gagawa ng paraan yung dating Speaker Romualdez na tatakbo siyang Pangulo. Di umano baka may naitabi siyang pera, di umano mga maleta na bilyon-bilyon mga kababayan ko. Ganun na lang, ano na lang tayo, wait and see na lang tayo kung anong mangyayari sa plenary po, pero may mga hearing pa yan Kasi sinamon po siya ng Kongreso, ng Justice Committee na mag-appeal po siya. Pumunta ron sa pinaka-hearing mga babayan ko. Magsha-shoutout na lang muna tayo mga titos, mga titas. Ganun talaga ang politika mga babayan ko Senado na lang ang pag-asa ng BP Sara mga babayan ko. Huwag na tayong aasa sa Kongreso. Para sa akin, may impeach po siya. Mas maganda kung mababa ang boto. Kung 80 o 90 makuha ng boto, parang basura yung mga babayan ko. Pero kung more than 105, goodbye na lang kay BP Sara mga babayan ko. Sandali lang haharap na po ako. Sandali lang. Shout out. Ayun na nga mga babayan ko. As I said, na si BP Sara po is may impeach po yan. Maybe siguro bago matapos ang buwan ng Marso or baka first week ng April or mid-April, tingnan natin kung anong magiging boto ng plenary ng Kongreso. Shout out si Ate Ruby Vlog, Tisay Cherry, Ma'am Shipe, si Tugang Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, sino ba to? Si Pasaway Vlog, Sinjin Vlog Official, Ken Russell Pinoy Adventure, Evelyn Official ng Macau, Oxystab, Elisa Deus, Pretty Jane Barona Vlog, si Pretty Bones, Professor Bones, si Kelly Bones, Myra tuloy, Mirna, salamat sa kanta mong First Love, salamat, kaya-kaya mo yan. Bib, Heart Purple ng Singapore, Eldong at saka si Rebs ng Hong Kong, Simply Grace, Beth Pilapil, Koki Hero, Missy Rosco, Chairman Joban, Nanay Eva TV, tsaka si Maylins Craves, si Kim, Mayang Vlogs, Bayang Gudang, Simply Grace, meron na inaanak, Emilia Brosas, Doc Judes, Kaligatan TV, BGT, Myra T. Sanchez, May Loves, Firia Official, si Gemaline po, Miss Gemaline, thank you po Miss Gemaline, Miss Arns, Junito Marinado, si Ams Vlog, Cecil Bacus, Kapango Vlog. Sino ba nakalimutan ko? I-recall ko na lang mga babayan ko. Sino ba mga nanood sa akin doon? Si Melabs meron na, no? O yun lang observe na lang tayo. Talagang medyo, may para sa akin po may influensya pa po yung dating speaker po. For me, that is my opinion. Paki-like and share lang po paki-subscribe. Salamat po, ingat, bye.